Hello po, welcome po sa ating internship class. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin yung foundational principle ng discipleship. Last time po, ang pinag-usapan natin kung paano tayo tinawag o ano yung bang kahulugan ng discipleship. Ngayon po, ang pag-uusapan natin yung mga principles. Kailangan kasi maintindihan muna natin bago natin gawin para ah, habang ginagawa natin ito, nauunawaan natin kung ano yung pagkilos o yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So number one, every person is valuable to God. Ibig sabihin, bawat tao ay mahalaga sa Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon mag-disciple tayo. In John 3:16, sabi po dito, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have everlasting life." Binigay ng Diyos si Jesus, yung kaisa-isang anak niya. Alam niyo po sa isang investment, no, hindi ka mag-i-invest kapag alam mo na malulugi ka. Pero si God, ibinigay niya yung the best sa langit, which is si Jesus. Tanggapin mo man o hindi, no? Habang tayo ay makasalanan, ibinigay niya na 2,000 years ago bago pa tayo ipanganak, tayong mga nasa New Testament. Bago pa tayo ipanganak, binigay na si Jesus. No, tanggapin mo man o hindi, ibinigay niya. Ganun proseso ang Diyos. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon, that whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting life. Maligtas tayo, malayo tayo sa kapahamakan. So, ayaw ng Diyos, hindi lang tayo basta maligtas, kundi um, malayo tayo sa kapahamakan. Ganun din po gusto ng Panginoon makasama tayo. That's why dapat ganun din po ang maging value natin, makita nating value sa ibang tao. Kung naramdaman mo na yung pag-ibig ng Diyos, naranasan mo na yung matinding pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, dapat ipa-experience mo rin po sa iba. Kapag nakakakita tayo ng mga tao na worldly o nakikita natin yung dating sarili natin sa kanila, instead na magalit tayo, mainis tayo, dapat magkaroon tayo ng compassion, maawa tayo sa kanila. Sabi pa dito in Matthew 9 verse 36, when he saw the crowds, si Jesus po ito, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. 'Di ba? Kapag nakakakita ka daw ng mga unbeliever o wala pang relasyon sa Panginoon, dapat magkaroon tayo ng compassion, uhaw, no, na mag-soul win, natanggapin din nila ang Diyos, no? Because they were harassed and helpless. 'Di ba? Yung ibang tao nakikita natin kapag walang Diyos, ang daling sumuko sa buhay. Pag may mga problema, ang daling bumigay, iba't iba yung nagiging remedy nila o solusyon para lang matakasan yung problema. Andiyan yung pag-iinom o kaya pagbibisyo, no? Para lang maibsan, no, yung sakit o yung mga matitinding pinagdadaanan. That's why tayo nandito tayo para maging ilaw at asin sa kanila. Kailangan abutin din natin sila. Kailangan mahalin din natin sila kasi importante sila sa Panginoon. That's why dapat tayo din po importante din sila. Dapat makita natin yung value nila, no? So, yun po yung unang prinsipyo na every person is valuable to God. So, dapat maging valuable din po sa atin. Ayan. Number two, every church, youth ministry, and Life Connect group can grow. In 1 Corinthians 3, verse 6 to 8, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. So ang purpose po ng planting and watering is lumago. Pero ang nagtanim
ng buto. Ang nagtanim, no, ay ang Panginoon. Siya ang magpapalago, siya po ang magta-transform sa atin. Possible, nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon sa iba, no? Ang kino-compare dito ni Paul si Apollos tsaka siya, no? Pwedeng lumago tayo sa ibang church o sa ah, other sect po o other religion, pero saan man tayo gamitin ng Panginoon, no? Ang gusto ng Panginoon, lumago tayo, magamit tayo ng Panginoon. When discussed growth, we believe that every church, ministry, and Life Connect group can grow in three ways. They can call larger, stronger, and more influential. So tinawag po talaga tayo para lumago at dumami, no? Maging fruitful, no? Hindi pwede na tayo-tayo lang. Hindi pwedeng ma um, makontento tayo na tayo-tayo lang. Ang purpose talaga ng Panginoon is multiplication, no? More influential, stronger. Siyempre, hindi lang by numbers. Siyempre, dapat malalim din, no? At alam natin na effective na Kristiyano, larger. Ayan. So, praise God, no? So, tayo po, hindi po tayo dapat maging stagnant personally. Dapat tayo po ay patuloy na lumalago. 3, every disciple should prepare others to disciple. In Ephesians 4:11 to 12, he gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip the saints for the works of ministry, for building up the body of Christ. So, yung fivefold ministry, apostle, teacher, prophet, pastor, at evangelist. Lahat po yan, tinawag po for to build up or to equip the saints, no? Hindi po yan para tayo po ay alagaan lang, kundi para turuan tayo kung magtrabaho din o mag-ministry rin. Ayan po. Yun po yung pagkakatawag. Dapat wag po tayong manatili na nagiging alagain lang, no? Kasi ang alagain, hindi yan nag-aalaga. Dapat tayo po ay nagdi-disciple. Tuturuan natin sila kung paano rin mag-disciple. Kung tayo po ay dinisciple, may nagtiyaga, merong mahaba ang pasensya na inintindi tayo, inunawa tayo, minahal tayo. Ganon din po dapat ang gawin natin sa iba. And lastly, every disciple should make disciple. Ayan. In Matthew 28 verse 18 to 19, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Now go, therefore, make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey all I have commanded you. And surely uh, I will be with you always until the very end of the age. So binigay ng Panginoon, no, na dapat tayo daw po ay nagde-disciple. Hindi po tayo tinawag para i-convert lang sila para maging Kristiyano, maging believer, no? Iba po yung disciple, iba po yung lingkod, 'di ba? Pag sinabi pong disciple, kasama mo yan na nagsasakripisyo para sa ministry. Pag sinabing disciple, yan yung mga kasama mo hanggang dulo, hindi lang magaling sa umpisa. Pag sinabing disciple, yes, possible, busy sila sa trabaho, pero available sila, nagbibigay sila ng time. Pag sinabing disciple, yan yung mga walang excuse pagdating sa ministry, no? Priority nila yung paglingkod sa Panginoon. Yun ang disciple. So, dapat patuloy tayo na gumagawa ng mga disciple. Hindi lang believer, hindi lang maging Christian sila, no? Dapat disciple ang gagawin po natin. Dapat maging next leader po sila, no? Kasi kapag tayo po ay nagde-disciple, pinapaganda at pinapaganda natin yung mundo. Kasi yung generation natin, wini-win natin. Paano naman yung next generation? Especially yung mga Gen Z, 'di ba? So kapag tayo ngayon pa lang dinidisciple natin sila,
darating yung time na kapag time na nila, sila na yung mga next leader, handa sila. Kasi pinrepare natin sila, dinisciple natin sila along the way. Habang nagkakaedad sila o hinahanda sila, pinoproseso natin sila. So, walang katapusan po itong pagde-disciple. Tinawag po tayo, no? Okay yan, yung mga nasa worship team, nasa, tawag dito, nasa media, hindi lang po discipleship ang gagawa lang is yung pastor. No. Lahat po tayong nasa church. Walang excuse, walang exempted. Lahat po tayo tinawag to make disciple. Ayan po. No? So, no matter where you work, no matter what your age, no matter when you started to follow Jesus. Kasi po kung matindi yung naranasan mo sa Panginoon, matindi yung na-experience mong love, na matindi yung pagbabago o nangyari sa buhay mo, hindi mo ba i-share yun sa iba? Di ba yung mga magagandang experience nga natin, sinishare natin sa social media. Yung mga napanood nating movies na magaganda, binabahagi natin kahit hindi naman tayo binayaran ng pelikula. Di ba? O yung mga masasarap na nakain natin, di ba binabahagi natin sa mga kaibigan natin without hindi naman tayo nang hihingi ng pagpo-promote, 'di ba? No, ganun din po no, yung matinding na experience mo na love, na transformation sa Panginoon. 'Di ba 'yun yung magtutulak sa iyo para ibahagi din sa iba. Kaya tinawag po talaga tayo to make disciple, to make an impact sa mundo, sa ating bansa. Now, pag-usapan po natin yung power ng proseso. I believe kasi na lahat po tayo, gusto naman natin talaga lahat ng churches, no, gusto mag-disciple talaga, dumami, no, gawin yung Great Commission ng Panginoon. Kaya lang, the most common way para pumalpak sa isang pagde-disciple o journey, no, sa paggagawa ng method is yung kokopya ka ng method o proseso na nag-work sa iba, no, sa ibang church, sa malalaking church, 'di ba? Meron silang discipleship journey. Kokopyahin mo without understanding, no, yung proseso at bakit ba nila ginagawa ito at paano ba ito gagawin. Ayan. So, pag-usapan po natin, ang healthy discipleship daw merong culture na dapat maunawaan natin. Sabi po dito, because lost people matter to God, we engage our culture and community. Yung mga unbeliever, ang tingin po natin dyan is lost people. Sila'y naliligaw. Walang direksyon yung buhay. Diba sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, i-engage natin sila, ipapakita natin yung culture na meron ang Panginoon, 'di ba? Merong love, joy, peace, 'di ba? Hindi tawag dito sa mundo na minsan puro na lang pagsubok, meron ding nagmamahal sa kanila which is si God. Na hindi sila iniwan, 'di ba? Yung maramdaman lang na sila ay mahal at may nagmamahal sa kanila at may nag-aalaga sa kanila at may nakaka-appreciate sa kanila. Malaking bagay yun. That's why ini-engage natin sila sa ating culture, which is yung Jesus culture, 'di ba? Kung mahalin, 'di ba? Love God, love yourself, and love God's people. Ayan po yung culture. And syempre, yung community po natin. Syempre, may iba-iba tayong community. Sa amin po, meron kaming men's, meron din pong mga millennials, ayan, 30 and up. So, mas madali kasi na makapag-engage o makapag-open up, maging panatag sila kapag kapareho nilang men's, kapareho nilang lalaki, kapareho nilang kaedaran nila. So madali yung chance na ma-disciple sila, panatag sila in short. Next po is because every church and Life Connect will grow
as it is built on Christ. We establish biblical foundation. Siyempre, ang building na walang pundasyon, hindi matibay. That's why we build a strong foundation, biblical foundation, na once na nakakilala sila, baby Christian pa lang sila. So, unti-unti, binibuild natin yung foundation, no? Yung biblical principles na dapat maging totoo, maging ma-apply nila sa kanilang buhay. So una is engage, pangalawa is establish, no? Tinuturuan natin sila na maging matibay, no? Nagbi-build tayo ng foundation sa kanila. Isa po 'to sa mga importante. Minsan kasi itong foundation na 'to, pwede nating magamit na filter. Filter para saan? Kasi sa mundo po natin ngayon, minsan over-informed na tayo. Ang daming binabato na information ng mundo. Kapag hindi tayo wala tayong discernment, wala tayong filter, pwede tayong mapasok ng mga lies, no? Mga panlilin lang ng kaaway. Ayan po. So, napaka-importante na meron tayong foundation na binibuild. Next po, because ministry is not only for full-time ministers, we equip believers to minister. Ayan. Wala naman po, there's no such things for me na full-time minister, no? Depende yan sa galawan o sa kilos mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi for me, ang worldly lang is yung kasalanan, yung belong lang kay Satan. Pero lahat ng inspired ng Panginoon, kahit trabaho pa yan, kahit mga kanta pa yan na about love song na maganda naman yung lyrics, no? Inspired naman sa pag-ibig ng Diyos. Sa Panginoon yan, I believe. At kung ano man yung ginagawa mo, whatever you do, 'di ba? Nagtatrabaho ka, 'di ba? Naghuhugas ka, naglilinis ka ng gumagawa ka ng gawaing bahay, whatever you do, kapag ginagawa mo yan sa Panginoon, nakaka-glorify yan. Amen? No? So, yun po, no? Lahat po ng gagawin natin is dapat nakaka-glorify sa Panginoon. So, isa po sa mga importanteng bagay is as minister, tinetrain natin yung mga believer na maging ministers din, no? Na minumultiply mo yung sarili mo. Kasi kapag tayo at tayo lang, nakakapagod, 'di ba? Sabi nga po ni Jethro kay Moises, milyon-milyon o daang libo yung Israelites, nakakapagod yan. So mag-set ka ng thousands, hundreds, tens, mga tao na pwede mong pagkatiwalaan, maging leader. So ganun din po, no? Ini-equip natin sila para magamit din sila ng Panginoon. Lahat po tayo, no, magamit ng Diyos for His kingdom. And lastly, empower. Because everyone is called to make disciple, we empower the disciples to make disciples. Ayan po. Ini-empower natin sila through the power of the Holy Spirit na sasamahan sila ng Panginoon. Huwag silang matakot, no? At hayaan nila yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, no? At kapag nangyari po ito, no? Yung multiplication dun papasok, no? Walang ibang makaka-empower po sa atin kundi si Holy Spirit po, no? Kailangan natin talagang lumabas dun sa comfort zone, no? Dapat nandun tayo sa Holy Spirit zone. Nandun tayo sa alam natin na susunod tayo kahit hindi natin alam yung kasunod. Kasi si Lord bahala dun. Amen. So, ini-empower natin sila, no, na gawin yung more than sa kaya nilang gawin. At wag nang tumingin doon sa kaya nilang gawin, kundi tumingin doon sa kayang gawin ng Diyos sa buhay po nila. Ayun po. So, ano ba yung process ng discipleship natin, especially in our Life Connect? Meron pong apat po na journey, no? Sa ating Life Connect or discipleship process. Una is yung inauguration. Ibig sabihin po nito, evangelize po natin sila
at i-redeem natin sila, redemption, no? So personal discipleship. Usual po ito is one-to-one, no? Unti-unti pinapamiliarize natin sila, binabahagi natin sa kanila yung salita ng Panginoon. So, ang goal nito is iligtas sila doon sa kanilang sitwasyon, no? Wini-welcome natin sila. No, dapat maramdaman nila kasi yung welcome sila. Hindi sila marumi dahil sa kanilang kasalanan, kundi welcome sila kasi lahat naman po tayo sinners. So, ang usual na ginagamit na tools po is yung mga pang one-to-one, mga look for one po natin. So, kapag hindi po kayo familiar, pwede nyo po akong i-message kung ano yung mga tools na pwedeng gamitin. So, ang goal lang po nito, look one-to-one at wini-win natin sila, no? Bago pa lang sila sa church. Para to sa mga uh, kakasimula pa lang o kakatanggap pa lang sa Panginoon, unti-unti natin silang ine-engage dun sa ating community. Next is integration. Ayan, connecting to culture and community. Ito naman po is yung ini-involve na natin sila doon sa mga small groups po natin or Life Connect group. So, isa yan sa mga foundational, no? Kasi habang ini-integrate natin sila doon, nakikita nila na kung paano mamuhay yung mga Christian living in a practical way, yung talagang pang-araw-araw. At syempre nakaka-relate din sa bawat isa kasi especially kung ikaw ay tatay o ikaw ay lalaki, a-attend ka dun sa men's, makikita mo yung mga struggle nila na hindi ka nag-iisa dun sa mga pinagdadaanan mo. Normal pala yung problema. Pero syempre hindi tayo sumusuko at alam natin na sasamahan tayo ng Panginoon. Ayan po. So, ano po bang mga ginagamit natin dito? Yung community church, yung solid ground. So, this time, pinapa-attend na natin sila sa Life Connect weekend service or kada week po kasi meron tayong mga small group na meeting. Ayan po. So, mini-meet natin sila every week. Ayan po. Sa men's, sa women's, sa mga youth, sa ganyan po, no? So, at the same time, syempre, sa gawain po natin every Sunday, tuloy-tuloy pa rin siya. Next is yung impartation. Ito na po yung ine-establish natin yung biblical foundation, no? Ito tinuturuan po natin sila ng mga basic foundational na po, yung mga essential doctrine para hindi sila maligaw, hindi sila basta-basta dadampot ng mga turo na alam naman natin na hindi heresy o alam natin mali dun sa katuruan na um, alam po natin. So, meron po itong tinatawag na impartation class. Ngayon po ay tinatawag na siyang light class, no? Doon po binabahagi yung mga basic essential doctrines, yung mga salvation, forgiveness, redemption, ano ba yung meron sa church, ano ba yung authority mo, ano ba yung lahat po ng essential doctrines para hindi po tayo maligaw. Ayan po, parang guide natin siya. Ayan, para bago tayo isa lang, bago tayo mag-ministry, tayo po ay merong foundation na na-establish. Ayan po, hindi lang basta lingkod ng lingkod, lumalalim din po tayo. And next po is yung internship. Ini-equip natin sila. So, ito naman po may kasama pa rin pong pag-aaral, no, kung paano mag-disciple and at the same time, mobilization. Ibig sabihin, pinapakita na natin, ine-expose na natin sila sa ministry. Parang ganito po, guide lang po. No? Ako ang kikilos, yung intern ko, papanoorin ako paano mag-serve, paano mag-ministry. Susunod naman, i-guide niya na ako, kasama na siya. Pangatlo po is, siya naman yung magmi-ministry, siya po yung maglilingkod, ako naman yung magiging assistant, no? And last po, hahayaan mo talaga siya. So, inuunti-unti na ini-expose natin sa ministry. At the same time, syempre, hindi naman pwedeng puro head knowledge lang. Dapat meron ding experience talaga. So, dito na yun papasok
yung internship, no? So parang OJT lang 'yan, no, sa school, no. Ine-expose ka doon sa company o doon sa trabaho na gagawin mo talaga. So ganun lang po siya kasimple. So ang summary po natin is discipleship is relationship in three levels. With God, lost people, and God's people. So bina-value natin ano ba yung process ng discipleship po natin. Engage culture and community, establish biblical foundation, equip believers to minister. And last, empower disciples to make disciples. So yun lang po, no? Engage, establish, equip, and empower. So yun po, kapag meron po tayong question, pwede po tayong magtanong sa ating mga GC. At before that po, yun lang po, create lang po tayo ng ating takeaway sa ating napakinggang video. Maraming salamat po. God bless you po. See you po next week.